Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. This is Krisharal at kasama ko si John at Rain. Hello guys! Good day po sa lahat! Good vibes everyone! Ready na tayo sa seryosong topic. Tama, pag-uusapan natin ngayon ng martial law na idineklara noong September 1972. True yan, no? History is always cool. Kaya naman bigyan po natin ng mainit na pagtanggap at mataas na paggalang ang ating mga ate at tito ng kasaysayan ngayon na sina Ma'am Elia at Sir Nathan. Ma'am at Sir, maraming salamat po sa paglalaan ng oras. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Elia at Sir Nathan. Unang tanong po namin, ano po ang pinaka hindi ninyo malilimutan nung gabing dineklara ang martial law? Ang biglang pagkawala ng TV at radyo. Parang may nagpindot ng master off switch sa buong bansa. Napalitan ng takot at ingay. Kinailangan mong maging tahimik. Grabe, ang bigat nun. Pero sa inyo naman po, Ginoong Nathan, ano ang personal niyong memorya noong panahong iyon? Ang curfew. Kailangan wala na kami sa kalsada. Parang biglang nagbago ang oras. Tahimik lahat. Sumusunod. Dahil alam mong may karapatang parusa. Sobrang eye-opening po nun. Ang tanong naman, Sir at Ma'am, paano naman po nag-iba ang araw-araw na buhay sa kalsada o sa trabaho matapos ideklara ang batas militar? Naging mahirap ang buhay. May nakita kaming kaayusan at disiplina. Pero ang presyo nito ay aming mga boses. Kung may nakita kang mali, di ka pwedeng magsalita. Ito ang pinakamasakit. Nakakalungkot po, Ma'am Elia. Ano po ang inyong nakita sa pagbabago ng pamumuhay ng mga Pilipino, lalo na sa ekonomiya? Sa ekonomiya, ang nakikita lang namin na umaangat, yung malapit sa gobyerno. Hindi pantay ang pag-unlad. Kailangan mong maging maingat sa lahat ng kilos dahil baka ikaw o ang pamilya mo ang sunod na madawit. Ito naman po ang ating huling katanungan. Sir at Ma'am, ito po ang pinaka-importante para sa henerasyon namin. Ano po ang pinakamahalagang aral na naiwan sa inyo ng martial law na gusto nyong ituro sa amin? Huwag na huwag kalimutang magtanong. Ang tahimik na bayan, hindi laging masaya. Minsan, takot lang. Aral kayo ng kasaysayan. Dahil ang kasaysayan, kapag nakalimutan, ulit-ulitin lang. Bantayan niyo ang inyong mga boses at kalayaan niyo. Maraming salamat po, Sir at Ma'am. Ang inyong mga kwento ay napakahalaga. Tama! Salamat sa inyo sa pakikinig. Sana, wag nating kalimutan ang aral na ito. Hanggang sa susunod, mag-ingat tayong lahat at i-share ang katotohanan. Thank you!